Makakapanayam natin ngayong umaga dito sa studio si Juan Miguel Zubiri. Good morning sa'yo, Migs. Good morning, Cara. Good morning. Okay, maaanghang yung mga binibitawang salita ni Senador Coco Pimentel against you. Nag-usap na ba kayong dalawa? Unang-una, alam mo, nahihinayan nga ako dahil nananahimik na po ako. Yung aking advocacy na yun is environmental advocacy, itong Eco Warriors, na Pilipinas Eco Warriors na pinaglalaban ko. Tapos biglang nasangkot na naman ako dito sa controversy na ito. Unang-una, nagpapasalamat muna ako sa United Nationalist Alliance, kay dating Pangulong Estrada, kay JP o Senator Juan Ponce Enrile, ating Senate President, to the Vice President, ating mahal na Vice Presidente, sa pagbigay po tiwala nila sa akin, na isama po nila ako sa official lineup ng una. Nakakalungkot dahil akala ko po tapos na po itong hakbang sa aming kasaysayan ni Senator Coco nung ako po nag-resign. Nandito po ako sa inyo, naalala mo, Cara. I know. It was the first time na nagkita kayong dalawa at nag-usap kayo was in the studio. Correct, diba? And I distinctly remember that you even called him, said, "Congratulations, Senator Coco Pimentel." And he was happy about it. Alam mo, kung mag-umpisa po tayo sa simula, akala ko okay na kayo noon. Akala ko okay na rin po eh. Akala mo rin. Akala ko din po. Naalala mo nung lumabas itong mga witnesses nung July of 2011, Bedolat ng Patuan, na ginawa-gawa lang po nila yung halalan doon sa, yung resulta ng halalan doon sa Maguindanao. Kagad-agad ako nag-resign sa pwesto. Alam mo yun, Karen, ay hindi na po ako nagtagal pa, hindi ko na po kinuha yung aking sweldo, hindi ko na po ginamit ang aking kapangyarihan, ang PDAF, ang pork barrel, wala na po. Hindi na nga po ako nagpatawag ng meeting or press con. Kagad-agad tumayo po ako sa entablado sa Senado, pagkatapos ng State of the Nation address ng Pangulo, at ako po'y nag-resign at nagbitiw sa pwesto. Napakabigat na sakripisyo po yan sa isang politiko. Dahil gusto ko po ipakita sa taong bayan na wala po tayong kinalaman dun sa nangyari at hindi katanggap-tanggap yung ganong klaseng panalo. Kaya ako po'y nagsakripisyo at bumitiw sa pwesto. Pinull out ko po yung aking counter-protest para kaagad-agad siya maupo bilang senador. At dito, sa inyong studio, sa GMA7, binanggit ko na po siya as Mr. Senator. Ikaw ang karapat-dapat umupo dyan sa number 12 spot sa Senado. So pagkatapos no, nag-usap na ba? Oo, nag-usap kami. Okay sabi daw ba ko kayo? nga sa kanya Senator Coco, magtulungan na lang tayo. Tulungan kita kasi alam ko, taga-Visayas at Mindanao tayo. Iilan lang naman ang representante ng taga-Visayas at Mindanao. May mga supporters ka, may supporters din ako. I'll ask my supporters to help you. Ang sabi naman niya sa akin, tama yun, Migs, dapat magtulungan tayo. Kung meron din akong magagawa na para madala natin ang boses ng region dun sa Senado, sabihin nyo lang sa akin. So akala ko, magtutulungan na kami. Dahil yun nga iilan lang naman talagang may kayang pwedeng manalo na galing sa Visayas at Mindanao. Lilima lang, Karen, na yun ang senador na galing Visayas at Mindanao sa Senado out of 24. So kailangan dagdagan ang ating representasyon. Kaya nung nagulat ako, yung, nalungkot po ako. Lumabas sa Twitter yung Dear Ninong Erap na letter ni Senator Pimentel. Yes. Where he called you a cheat. Tinawag ka na mandiraya. Ano naramdaman mo nun? Malungkot, galit. Actually, nagalit po yung aking pamilya. Pwede daw ikasuhan ng libel, etc. etc. Sabi ko, wag na lang dahil alam mo, politika to eh. So, ganun talaga ang politika. Pero nakikiusap po ako kay Senator Pimentel na wag naman siya mang-insulto ng ganung klaseng paratang dahil mabigat po yun. Wala pong ebidensya laban sa akin. Wala pong na-file na case. Pati yung mga abogado niya nung sa kasong yun, nung 2007, si Senator Laila de Lima, si Secretary Laila de Lima rather, and Chairman Brillantes, ay wala pong nahanap na laban sa akin. At mismo si Chairman Brillantes ay nagsasabi na walang kasalanan si Mig Zubiri. We're both beneficiaries. Pareho po kaming beneficiado nito, Karen. Maski na po, tignan niyo yung score ni Senator Coco Pimentel sa Maguindanao, nakatanggap po siya ng 70,000 votes. Kung for argument's sake, lahat po yan ay peke, pati siya nabiyaya ng 70,000 fake votes galing po sa alleged cheating sa Maguindanao. Kaya, so, pareho po sinasabi kaming mo, beneficiary, unwitting, unwanting, and unwilling. So kung sinasabi mo, kung ikaw ay nagbenepisyo doon sa sinasabing cheating, Opo. hindi lang naman ikaw, pati rin naman siya. At marami pa pong iba, yung Team Unity, kasamahan po namin, pawalang galang na lang po, babanggitin ko na lang po ang mga pangalan. Kasama po niya sa Senado, si Senator Tito Soto, Senator Ralph Recto, Senator Joker Arroyo, Senator Ed Angara. Sila po yung mga kasama ko sa lineup ng Team Unity. And all of them benefited from the 12-0, pero wala po silang nalalaman. Pare-pareho po kaming in the dark. Dahil pagkausap mo si Senator Ralph, pagkausap mo si Senator Tito Soto, wala talaga kaming nalalaman. Yan ang gawa-gawa ng isang local
local group para makipagsipsip siguro sa kasalukuyang administrasyon at the time. So, kaya nga po tayo bumitiw sa pwesto, Karen. Dahil gusto po natin ipakita sa taong bayan na hindi katanggap-tanggap yung ganong klaseng panalo. Okay. At may delikadesa pa po sa larangan ng politika. First time in the history po yan, Karen. Yeah. It's never been done. Now you're running again, and kahapon lang, June 12, sinabi ni Senator Pimentel na hindi niya kaya makipagplastikan at tumakbo in the same slate, in the same party as you. Well, Ikaw ba, willing kang tumakbo kasama niya? Very much willing, Kara. Kahit na alam mo, na may sinabi siyang alam mo, mandaraya nag-usap nga tayo nung isang araw nung in-interview niyo po ako. Sabi ko, very much willing ako makipagsama sa kanya, magkaisa kami para sa kapakanan ng ating mga kababayan sa Visayas at Mindanao region. Yan ang gusto ng lahat ng leaders, from the governors Kahit and mayors. tinawag ganyang mandaraya dun sa letter. I don't care. I don't mind. For me, kilala mo, Karen, I'm developmental. Hindi naman po ako nag-aatake ng tao. Hindi naman po ako naninira ng tao. Ako, kaya ko pong tanggapin yun. Basta, magkaisa po kami. Ang problema po ng ating bansa ay napakarami. Yung problema ng kahirapan, ang problema ng peace and order situation, ang Mindanao power situation, problema sa kuryente. Napakarami po ang problema ng ating bansa. Sawang-sawa na po yung taong bayan na makita po itong bangayan at awayan ng politiko. Yan ang gusto po nilang mangyari nung natapos po yung impeachment ni CJ Corona, di ba? Tuwan-tuwa na po yung tao. Tapos na ito, let's move on. Tuloy-tuloy na po ang pagbigay po ng tulong sa ating mga kababayan. Sinusubukan mo bang makipag-usap kay Coco Pimentel? Maraming beses. At anong sinasabi niya? Alam po niya yun at alam po ng ating mahal na Vice Presidente, Vice President Jojo Marbinay, ay nagsasagawa po ng hakbang para po kami mag-meeting, kaming tatlo. Si President Estrada din ay gumagawa din po ng hakbang. Pati may personal intermediary po kami. Kaibigan niya, kaibigan ko, na palagi ko po siyang kinukulit kailan ba kami pwede makipag-meeting. Ano sinasabi niya? Ayaw niya? Ayaw po niya. Ayaw niya. Ayaw niya po. Your message to Senator Coco Pimentel? That's why I'm still hoping, no? Coco, nagbitiw po ako sa pwesto para ipakita sa taong bayan at sa iyo na wala po tayong nalalaman. Kung ako'y kapal muka na isang trapo na politiko, dinedma ko lang po yan at hanggang ngayon ako pa po yung senador. Ibinigay ko po yan kaagad sa inyo yung pwesto. Ako po yung nag-resign, nag-withdraw ng aking counter-protest dahil gusto ko ibigay at ipakita sa taong bayan na kayo ang nanalo bilang senador at nawala po tayong nalalaman sa dayaan na nangyari sa Maguindanao. Sana po tanggapin mo sa inyong puso itong aking gesture of support to you na kung pwede magkaisa na lang po tayo para sa kapakanan ng ating mga kababayan sa Visayas at Mindanao. So, and sa buong Pilipinas. So, sana po makinig po siya at sana po magkasama pa rin po kami sa ilalim po ng liderato ng ating mahal na Vice Presidente, Vice President Jojo Marbinay. Okay, maraming salamat, Juan Miguel Migs Zubiri. Thanks, Migs. Thanks, Karen.